Magandang umaga. Ginulat ko ba kayo? Praise the Lord. Pwede bang minsan pa palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Isa pong malaking karangalan na minsan pa ay maibahagi po sa inyo ang mabuting balita, ang magandang salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayong umagang ito, handa na ba kayo? Amen. Praise the Lord. Alam mo ninyo, tayo po ay maraming hinahanga ang mga magigiting na tao, magigiting na mga superheroes. Tama po ba? Siguro yung mga sobrang nagkaedad na hindi na masyado. No? Pero mula nung pagkabata, no, hindi naman pwedeng hindi po tayo humanga sa mga kilalang personalidad na mga malalakas at mga magigiting na mga characters. Katulad po ng character na ito. Kilala niyo ba siya? No? Naging paborito rin ho ba ninyo si Batman? Yan, ano? Nakita niyo na ba yan? Ano? Minsan ay hinangaan ko rin yan. Well, hanggang ngayon ay para minsan maging bata tayo, no? Pinapanood natin ang mga ganyang pelikula. Ano? At iba naman, ito po ang pinangarap na maging. No? Sino ho kaya ito? Yan, ano? Kilala niyo ba yan? Ano? Sino? Yung taga-plancha, hindi ho yan. Si Iron Man. Yan, no? Hinangaan ho yan. At ito, hinangaan ng marami. Si Superman. Yan, no? Superman nga ba? Oh, tama, no? Yan po, mga simbolo ng kalakasan, simbolo ng kapangyarihan. Yan, no? Pero mukhang napapansin nyo mga foreigners. Sige, bigyan ko po kayo ng isang Filipino superhero. Yan. Sino ho ang superhero ng Filipino? Si Captain Marvel. Yan. Talaga naman. No? Kaya lang, nakasuspindi ngayon si Senator. No? Sige, yung hindi suspendido, ito po, no? With all due respect to the Senator. No? Yung kamukha ko, no? Konting paligo na naman, si Richard Gutierrez. But anyway, why am I saying this? No? Why am I sharing this with you? Well, of course, these are the symbols of superheroes. These are the symbols of power and authority. No? Na alam ho natin na gustong-gusto nating maging gano'n na kapag tayo po ay, kapag ang maraming tao ay nahihirapan, nasusugatan, gusto nating tulungan tayo ng mga malalakas na mga karakter na ito. Well, of course, sa kabila ng lahat ng ito, alam naman natin na yung mga Bible, yung mga characters na ito, mga superheroes na ito, o maging ang mga totoong tao na mga makapangyarihan at malalakas ay may kanya-kanya ding kahinaan. Alam niyo ba yun? Na meron hong mga kanya-kanyang weaknesses. Yan. Tanungin mo nga ang iyong katabi, ano ang iyong kahinaan? Yan, ano? Kahinaan. Ano ba yung kahinaan? Alam mo ninyo, kahit na gaano pa po kalakas at kamakapangyarihan ang isang tao, meron ho siyang weakness. In the Greek mythology, si Achilles, kilala nyo ba si Achilles? No? Isang magaling na mandirigma, Greek mythology. No? Sabi po ng isang author, siya po ay merong tinatawag na heel. No? Kaya ang weakness, sometimes it is called Achilles heel. No? Si Great Napoleon, the great conqueror, meron po siyang Waterloo, kahinaan. No? Si David, King David, meron ho siyang Bathsheba. No? Si Moses, minsan sumabog ang kanyang temperament. Ayun, pinukpok niya yung bato, hindi nakapasok sa lupang pangako. Kahinaan, what is your weakness? What is my weakness? Each and every single person, no matter how good, no matter how powerful, or the person has the authority, aminin natin, pero tayong kahinaan. Maging ang mga magagaling na Kristiyano, maging ang mga magigiting at tapat na Kristiyano sa harap ng Diyos, ay mayroon pong kahinaan. Weakness. Alright. Ngayon, that is what we are talking about. No? Hindi po natin pag-uusapan ang lakas na meron kayo. No? Madalas po yung pinag-uusapan sa labas. Madalas po natin yung napapanood. Ang pag-uusapan po natin ay ang kahinaan
ng bawat isa sa atin. Alam mo ninyo, masarap pong pag-usapan ang kalakasan, ano ho? Madaling ibida ang iyong mga kagalingan at kapangyarihan at mga accomplishment na nagawa. Pero para pag-usapan ang iyong kahinaan, parang napakahirap, ano ho? Parang it would take you a hard time to reveal your weakness. Sapagkat ang gusto ng sanlibutan ito, ang standard ng sanlibutan ito, ay itatago natin ang ating kahinaan. Hindi natin ipapahayag sa sino man ang ating mga kahinaan. No? Ngayong umaga, we will be talking about the weakness of a very great Bible character. Ano? Ginamit ng Panginoon, naging napaka-impluwensya sa kanyang panahon at hanggang sa panahon natin. At yan po ay sa buhay po ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12, beginning verse 7. Nandiyan na ho ba kayo? May dala ba kayong Bible? And I'm reading in my New Living Translation, sabi rito, even though I have received such wonderful revelations from God. It was Paul who wrote these verses. Sabi niya, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Let us bow our head and let us pray. Dear God and Heavenly Father, we thank you and we praise you. For you have brought us here in your sanctuary, in our refuge, O Lord God. Panginoon, dito kami nakakukuha ng kalakasan, dito kami nakakukuha ng inspirasyon, dito kami nakakukuha ng kapangyarihan sa iyong presensya. Kaya ngayon, Panginoon, patuloy mo pong lingapin ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, sangkapan mo ng kapangyarihan ang iyong salita. Bigyan mo kami ng kaunawaan. Because without you, Lord, we can never understand your word, the mystery of your word. Empower each and every one of us, O God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Weakness. Ano ba ang... Bakit tumutunog? Ano ba ang kahinaan? Well, it is defined. Meron ba akong problema? Weakness is defined as the state of or condition of lacking strength. Yan pala ang weakness. Yan pala ang kahinaan ng isang tao. Lacking or yung wala kang kakayahang ipaglaban ang kung ano man ang meron ka, ang ano man gusto mong ipaglaban. Kulang ka ng lakas. Yan ang tinatawag na weakness. Another definition is that a quality regarded as a disadvantage or fault. A quality regarded as a disadvantage or fault. No? Siyempre po, ang isang tao, gaya ng sinabi natin, gaano man siya kagaling, ay meron po siyang tinatawag na kapintasan. No? Kaya lang, tayong mga Kristiyano ay tinuturuan, hindi tingnan ang mga kahinaan o kapintasan ng ating kapwa, kundi tingnan at lingapin ang kanya pong kagalingan. Ano ho? Kailangan po natin itong bigyan ng lalong mas maraming kasanayan. Kaya lang, hindi po natin pwedeng ikaila na meron naman po talagang kapintasan ng isang tao. Tama po ba? No? Meron naman po talagang kahinaan ang isang tao. Si Apostle Paul, na ating pinag-uusapan, maliwanag ang kanyang sinabi na, ano ba yung tumutunog na yun? Naririnig niyo ba? What's that? Excuse meron bang pwedeng lumapit sa akin or malayo? It's there.
Kundi, saglit lamang po. Ano bang gagawin ko? Yan. Describe. Ay, sorry. Okay na ako nito. Ayan. Maraming salamat, brother. Paul described this weakness as thorn in the flesh. Yan, ano ho? Marami pong komentary. Hello, okay na yung aking tunog? No, naririnig yun ho ako? Kailangan, importanteng maayos ang tunog. Hindi nyo na nga ako nakikita, hindi nyo pa naririnig ng maayos. No? So, kailangan klarong-klaro ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga po natin, gaano man kamakapangyarihan ang isang tao ay meron po siyang kahinaan, no? Meron po siyang tinatawag na kapintasan. Yan. Si Apostle Paul, dinescribe niya ang kanyang kahinaan as thorn in the flesh. Ano ba yung thorn? Ito po ay tinik sa laman. No? Ito po ay makapagbibigay ng sakit, makapagbibigay ng kirot, ng hapdi. It is very irritating. Ano? Ito pong tinatawag na thorn. No? Subukan mo lamang na ikaw ay matinik, no? ng tinik ng isda. Ito talaga ay nakaiinis, no? Nakasasakit ng loob. No? Pero bakit ba binigyan tayo ng kahinaan? Si Apostle Paul, sabi po ng mga marurunong sa Biblia, pinapalagay na ang kanyang kahinaan ay yung kanyang paningin ay medyo malabo, no? Impaired ang kanyang vision. Meron namang nagsasabi na maaring ito ay yung kanyang temptation, sapagkat hindi po siya nakapag-asawa, so napakatindi ng kanyang temptation sa paligid, no? Sa mga magagandang babae, most probably, no? So marami pong pinapalagay, maraming iniisip na ito ang kanyang kahinaan, ang kanyang thorn of the flesh. Posibleng ito rin ay yung kanyang mga persecutions at mga trials na kanyang kinaharap, no? It could be. But nevertheless, dahil hindi po kinlaro ni Apostle Paul ang kanyang thorn in the flesh, so hindi na natin pakikialaman yon, no? Kung ang Biblia ay tahimik sa mga bagay na ito, so hindi na natin ito pag-uusapan, naging tahimik na rin tayo. Pero malinaw na meron siyang kahinaan, tama po ba? Malinaw na meron siyang thorn. Each and every single individual has his own thorn in the flesh, weakness. Ngayon, itong si Apostle Paul na ito, ipinapahayag ng kanyang mga binitiwang salita na wala kang pwedeng asahan, na wala kang pwedeng ipagmalaki kapag ikaw ay merong ganitong thorn. No? That is the reason bakit ang bawat isa sa atin ay mayroong kahinaan. No? Kasi matagal ko pong iniisip, siyempre tayo po'y mga Kristiyano na. Siyempre tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Bakit binigyan pa tayo ng ganitong thorn ng Panginoong Diyos? Or should I say, bakit pinayagan ng Panginoon na magkaroon tayo ng kahinaan? What are the reasons why we have this thorn or weakness in our life? No? Bakit nga ba? No? Bakit nga ba meron tayong weakness? Well, let me read to you. Basahin natin sa verse 7 ng ating text. Sabi niya, verse 7, even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud. Yun pala yung unang dahilan. Bakit ang isang tao ay may weakness? Bakit ang isang Kristiyano gaano man kasigasig, kataas ng kanyang spiritual na pananampalataya, the first reason is to keep him humble. Alam ho ninyo, sabi po ng naunang statement, sabi niya, even though I have received such wonderful revelations from God. Pag tiningnan mo po si Apostol Pablo, kakaiba po siya sa ibang apostoles. Yung 12, kasama ni Kristo, nung nabubuhay pa dito si Kristo sa lupa, nagbiministeryo si Kristo sa lupa, pero si Pablo kakaiba.
natagpuan siya ni Kristo when he was on his way to Damascus. Spiritual encounter. What a revelation. At hindi po natapos doon ang revelation ng Panginoong Diyos kay Apostle Paul, kaya marami siyang pwedeng ipagmayamang, marami siyang pwedeng ipagmalaki, no? And some of them in 2 Corinthians chapter 12, no? Verse 24, sabi rito, or verse 2. I was caught up to the third heaven 14 years ago. Whether I was in my body or out of my body, I don't know. Only God knows. That I was caught up to paradise and heard things so astounding that they cannot be expressed in words, things no human is allowed to tell. Sa maraming apostoles, kakaiba yung revelations ng Panginoong Diyos kay Apostle Paul. No? Minsan nang siya po ay dinapuan ng ahas, no? Akala ng marami siya po'y mamamatay, pero hindi po siya namatay, no? Napakaraming dahilan para siya ay magmayabang, magmalaki bilang isang spiritual giant. Kaya sa mga dahilang ito, sa mga pangyayaring ito, I would say, and he concluded, God gave me this thorn in the flesh. Para hindi siya pwedeng magmayabang. Kaya pala pag tiningnan mo ang isang tao, kahit na malakas, no? Merong mga personalidad, meron tayong kilala na napakalakas, talaga namang makisig, no? Pero kapag nagsalita, bulol, no? May mga kahinaan, no? May mga taong pagpumorma, talagang ang tindi ng forma pag pinagmasdan mo, no? Pero pag naglakad, pumapalo ng ganun yung paa, no? With all due respect sa mga taong gano'n, ano, merong mga kahinaan. Alam nyo, sinabi ko nga po, kahit na anong gwapo ng isang tao, may kapintasan. No? Kahit na kung titingnan nyo, parang malaho akong kapintasan. Ano? Meron naman din akong mga kahinaan. Ano? Buti na lang, no? Sa pagiging, aminin na natin, talagang may mga taong kahit na sobrang ganda, sobrang gwapo, meron din huyang mga tinatawag na weakness or failures in life, no? Hindi ho natin yan maiiwasan. No? Merong mga magagaling sa academic, pero kapag inimplement yung kanyang galing sa academics, hirap na hirap. Merong magaling magturo, no? Pero kapag siya na po ang nangunguna at gagawin yung kanyang tinuturo, nahihirapan. Why? Because ang gustong sabihin ng Panginoong Diyos, hindi pwedeng lahat sa iyo. Amen? Hindi pwedeng lahat ay makakamtan mo. Meron kang dapat iasa sa akin. Meron kang dahilan para hindi magmayabang. Amen po ba tayo doon? That is the reason why God gave Paul this thorn in the flesh. Very ideal ang kanyang personalidad, isang lalaking full-time in the ministry, walang asawa, walang pamilya, kung saan nakararating na lugar, ipahayag lamang ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nasa kanya ang pagkakataon, nasa kanya ang dahilan para magmalaki. Tanong mga kapatid, nasa iyo na ba ang lahat ng dahilan para magmayabang? Sobrang dami na ba ang iyong salapi? No? Alam nyo, mahirap din ho yung sobrang dami ng salapi kasi hindi mo na alam kung sino ang mga nagsasabi ng totoo sa iyong paligid. Pag sinabi mong, gwapo na ba ang aking dating? Siyempre, oo nang oo sa iyo yun. Ang dami niyang utang sa iyo. Di ba? Ang hirap. May kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang kapintasan ang bawat tao. Pero ang importante, mga kapatid, sa kabila ng kahinaan na yan, sa kabila ng kapintasan na yan, hindi ka dapat magmagaling sapagkat isa lang ang magaling, ang ating Panginoong Diyos, ang lumikha sa bawat isa sa atin. No. That is the reason why
you and I has this weakness. Pangalawang dahilan ay, sabi po, ituloy po natin doon sa verse 7, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me. No? Alam niyo, inulit ko po yung pagkakabasa ko sa Bible na ito, sa passage na ito. A messenger from Satan. Kristiyano ka na, Kristiyano na ako. Si Pablo ay spiritual giant, pero meron pa ring ipinadala si Satanas sa kanyang buhay. The second reason why you have weakness, because it is sent by Satan. Satan is real. Evil is real. Wickedness is real. Hindi po natin ito pwedeng i-ignore o ipagwalang bahala na lamang. Kaya lang, inisip ko, bakit nagkaroon ng kapangyarihan si Satanas sa buhay natin o sa buhay nitong si Apostol Pablo? Ganon ba talaga yon? Ganon ba siya ka-powerful? No, ganon ba siya, akala ko ba, tinapos na ng Panginoon ang kapangyarihan ni Satanas nang siya po ay mapako sa krus ng Kalbaryo? Alam niyo ho, marami pong pagkakataon, ipinagkakatiwala ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak sa kapangyarihan ni Satanas. Alam niyo ba yun? That sometimes, God allows Satan, I will repeat the word, allowing Satan. Ibig sabihin, hindi pwedeng gumalaw si Satanas labas sa permiso ng ating Panginoon. Naniniwala ho ba kayo doon? Let me read to you the book of Job. Dadaling ko kayo sa buhay ni Job. Dito po sa chapter 2. Na kung saan ipinagmamalaki ng Panginoong Diyos si Job na walang kapintasan, na laging nagsasamba sa Kanya, na laging tapat sa tithes and the offering, sumusunod sa Panginoong Diyos. Pero alam niyo, diner siya ni Satan. Sabi ng Panginoong Diyos kay Satan in verse 6, Job chapter 2, the Lord said to Satan, very well then, he is in your hands. But you must spare his life. Dinider ni Satan ang Panginoong Diyos. Kaya lang naman nagtatapat sa iyo si Job sapagkat wala siyang kahinaan. Walang dumarating na pag-uusig, walang kapintasan ang taong ito, walang mga sakit, malulusog ang kanyang mga anak, mayaman ang taong ito. Kaya sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, sige, inilalagay ko siya sa iyong mga kamay. But, meron pong ang Panginoon, do not spare his life. Ibig sabihin, bagamat nakakikilos si Satanas sa ating buhay, binibigyan tayo ng thorn in the flesh, siya po ay maaaring gumalaw lamang within the boundaries set by God. He cannot take Job's life unless God permits. Kahit na marami ng ginagawang kasamaan si Satanas or ang wickedness sa iyong buhay, it is still within the boundaries set by God. Sabi niya po sa verse 7, so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the top of his head. Hindi lang basta thorn in the flesh ang inabot ni Job. Thorn from the top of his head to the tip of his toe. Soles, mga sugat. Mga sores, mga sugat. Sinasabi po ng mga Bible scholars, ito ay, most probably ay mga pigsa. Pinayagan ng Panginoong Diyos si Satanas na kumikilos sa ating buhay. Pero ito po ay mayroong hangganan. Amen po ba tayo ron? Kaya ka pala minsan nagkaroon ng kapintasan, kaya ka pala minsan ay pumapalpak, pinapayagan ng Panginoon para nang sa gayon, ang iyong buhay ay hindi buhay ng pagmamayabang o pagmamalaki, kundi buhay ng pagpapakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Sometimes, ito lang ang maganda dyan. Yung purpose ng dyablo sa iyo ay para sirain. Para pahirapan si
Pablo para ako ay panghinain. Pero alam ninyo, yung purpose na masama ng dyablo ay ang purpose ng Panginoong Diyos ay para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Amen po ba tayo ron? Ano? Katulad po ng sinabi ni Joseph the Dreamer sa kanya pong mga kapatid nang sila po ay magkita-kitang muli. Sabi niya, "You meant evil against me, but God meant it for good." Maybe the devil meant it for evil. Kaya meron kang kahinaan at meron kang kapintasan. Meron kang kapalpakan sa buhay. No? But God meant it for good. Dahil sa thorn na yan, dahil sa kahinaan at kapintasan na yan, nabibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos kasi sa Diyos ka lang nagmamalaki. Ang Diyos lang ang iyong ipinagmamalaki. Amen po ba tayo doon? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Number 3 reason why we have weakness is, let me read to you in verse 9. No, nasa verse 9 na tayo. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me." Alam po ninyo, dito po sa sinabi na ito ni Apostol Pablo, bakit niya po binitiwan ang kanyang mga salita? Sapagkat nanalangin po siya sa Panginoong Diyos ng 3 beses, "Panginoon, pwede bang alisin mo ang thorn na ito? Pwede bang palayasin mo?" I could only imagine that Paul was rebuking Satan na namamayani sa kanyang buhay. No? Na yung kanyang karamdaman ay gumaling kung ano man yun. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, "Pablo, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo araw-araw." Sino na ho rito yung gustong magkaroon ng big time deal sa kanyang negosyo? No? Sino ho ba dito yung gustong magkaroon ng isang malaking jackpot sa kanyang tinatrabaho? Siyempre lahat tayo. Walang sino man ang ayaw nito. But sometimes, God wants to tell you, sometimes God wants to tell me, "Anak, may mga pagkakataong gusto kong iparating sa iyo na wala ka ibang aasahan kundi sa akin lamang." What is the purpose of thorn in the flesh? What is the purpose of weakness? It teaches us to trust the one and true living God. Wala kang ibang aasahan, wala kang ibang pagtitiwalaan, hindi ang iyong sariling kapangyarihan o kakayahan, kundi ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, yung trust, in the Hebrew word, yung original meaning pala nito, ang ibig sabihin pala ay to lie helpless, facing down. Ganun po niya dinidescribe ang pagtitiwala. No? Katulad po ng picture na ito na makikita natin. No? Alam niyo po, meron ho ba kayo naalala pag nakakikita kayo ng ganitong larawan? Ito po ang lagi nating forma kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon. Ang pananalangin pala ay lubusang pagtitiwala sa Diyos. You won't face your enemy having this kind of form. Tama po ba? Hindi mo haharapin ang iyong kaaway na ganito ang iyong forma. Hindi mo haharapin ang iyong kalaban na ang iyong itsura ay nakayuko. Because that form is a very vulnerable kind of situation or position. Ganun pala yung pagtitiwala sa Diyos. Putting yourself in a very vulnerable situation. Na wala kang ibang aasahan. Wala kang ibang papalagan, ika nga. Wala kang ibang pwedeng pagtiwalaan sa iyong buhay, kundi ang iyong Panginoong Diyos. Alam niyo, nabanggit ko nang minsan, ako po ay matagal ma-born again, but bagamat ako po ay madalas nakaka-attend ng mga Sunday school. Ayoko pong ma-born again.
Kasi po, alam sa kaibuturan ng aking isip, no? Somehow, naiisip ko pambihira pag ako ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, marami akong tatalikuran. Marami akong kakaharaping kahinaan. Iiwanan ko ang barkada ko, iiwanan ko ang lahat ng kasamaan, lahat ng kahalayan sa buhay. Ang hirap. Pero alam ninyo, isa lang pala ang gusto ng Panginoong Diyos, humakbang ka ng may pagtitiwala, humakbang ka ng may pananampalataya, at ang lahat ng ito ay idaragdag ng Panginoon. Makikita mo ang magandang bunga. Makikita mo ang pag-agapay sa iyo ng Panginoong Diyos hanggang sa dulo ng ating pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Ano? I remember this Golden Gate. No? Alam nyo, sino na po nakarating sa Golden Gate? Diyan po sa Sabang, Dasmariñas. Biro lang ho. Alam nyo, yan po ay 3-mile long channel between San Francisco Bay and the Pacific Ocean. You know, lagi po naming dinadaanan, kami pong mga Amerikano'y dumadaan po lagi dyan. No? Alam ho ba ninyo, nung ito po ay ginagawa, nung nag-uumpisa pa lamang, marami pong nahulog na mga manggagawa, mga 23 persons of them, and they died. Ano po yung naging bunga nito as they were working with this? Bumagal po ang pacing ng paggawa ng Golden Gate kasi nakakatakot. Baka may mahulog na naman. Alam niyo, ginawa po ng mga administrators, ng mga engineers, naglagay po sila ng safety net sa ilalim. Para kahit mahulog ang mga manggagawa, buhay pa rin. Pagkatapos po niya ng mga taong, nung mailagay po nila, mas bumilis pa po ang mga manggagawa dahil kahit mahulog sila, alam nilang hindi sila mapapahamak. Alam mo kapatid, kapag marunong kang magtiwala sa Diyos, sa kabila ng iyong mga kahinaan, sa kabila ng iyong mga kapalpakan at kapintasan sa buhay, kapag ikaw ay nagtitiwalang ang Diyos ang pupulot sa iyong mga kapalpakan. Bagamat hindi po natin in-encourage na ikaw ay gumawa ng kapalpakan. Pero kapag ikaw ay bumagsak, alam mong mayroong dadampot sa iyo. Alam mong mayroong muling magtitindig sa iyo. Yan ay ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin. Na gusto niya makarating ka sa dulo ng iyong takbuhin, ng iyong pananampalataya. Amen? Weakness. Thorn in the flesh. At this point in time, naiisip nyo na ba kung ano ang inyong thorn in the flesh? Naiisip mo na ba yan ngayon? Siguro hindi mo na kailangang isipin sapagkat alam mo na yan ever since of your being a Christian. Maring yan po ay temptation. Maring pabira, pwede lang walang temptation. Nandun na ako siguro sa pagiging isang spiritual giant. Kung magaling lang sana ako magsalita, siguro ang dami ko nang nabenta sa aking mga product. What is your thorn in the flesh? Alam mo kapatid, yung thorn na yan, ang purpose. Hindi mo pagtiwalaan ang iyong sarili. Hindi mo pagtiwalaan ang iyong sariling kakayahan. O ang sino mang ma-influensyang tao, ang pagtitiwalaan mo lang ay ang Panginoong Diyos. Alam nyo, na-share ko lang, no, bago ko pumunta sa number 4. Nung ako po ay binigyan ng pagkakataong makapagpahayag ng salita ng Diyos here in the pulpit, nahirapan talaga ako. Kasi sa totoo lang, ako po'y isang mahiyaing tao. Baka hindi ho ninyo nalalaman. Mukha lang makapal ang mukha ko, pero mahiyain ho ako. Sa totoo lang. Sabi ko, Pastor, baka pwedeng, unang-una, wala naman ang pangalan ko dyan sa Sunday word mo. What is my authority? No? Hindi naman po ako ganoon kakapal. Pero hindi ko naman sinasabi makakapal ang mukha ng ating mga pastor. Of course not. What I'm trying to say is, I was so insecure na baka ako'y pumalpak, mga banal na lingkod ng Panginoon ang aking pagpapahayagan ng salita ng Diyos. Pero alam ninyo,
Hindi na po pastor ang nagsabi sa akin ito. Ang Panginoon na ang nag-reveal sa akin. No? Gawin mo lang ang ipinagagawa sa iyo. Ibigay mo lang ang iyong the best. Sabihin mo lang ang ipinasasabi ko sa iyo, hindi ikaw ang tunay na magsasalita, kundi ako na nag-uutos sa iyo na ipahayag mo ang salita ng Panginoon. Little by little, nakita ko po yung kapangyarihan ng Panginoon. Nakita ko po na ang Diyos, as I preach the word, it penetrates the heart of the people. I saw, though I was weak in that area, I saw God was magnified in the midst of my weakness. Meron ka bang kahinaan? Meron ka bang kapalpakan? Yung kapalpakan na yan ay gagamitin ng Panginoon. Hindi para ikaw ay mapahiya, kundi mabigyan ng kaluwalhatian ang ating nag-iisang Diyos na manlilikha at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Number 4. Lastly, in verse 10, that's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ, for when I am weak, then I am strong. The fourth reason is for you to be strong. Thorn in the flesh will make you strong. Kasi wala ka nang aasahan eh. Kapag wala ka nang inasahan, kapag wala ka nang sasandalan, kapag hindi mo na alam ang iyong gagawin, Diyos na ang kikilos. At kapag Diyos na ang kumilos, pambihira, ano pang aasahan mo? Kalakasan na yon, kapatid. Kapangyarihan na yon, kapatid. Himala na yon, kapatid. Sapagkat ang Diyos pag kumilos, mamamangha ang maraming tao, magtataka sila. Sapagkat ikaw na isang mahina, nakakilos, nakagawa ng mahimalang bagay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Ano ba yung kalagayan ni Apostol Pablo? Gaano ba yung kanyang kinaharap? Siguro iniisip mo, brother, hindi mo alam ang aking thorn. Hindi mo naiisip ang aking kapintasan at aking kahinaan. It is beyond imagination. Tingnan po natin ang buhay ni Apostol Pablo. Bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito? Let me read to you in 2 Corinthians chapter 11, verse 24. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Hinampas, nilatigo, 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Naranasan mo na ba yun? Once I spent a whole night and a day adrift at sea. Nagpalutang-lutang ako sa gitna ng karagatan. Ano po yung sumunod doon? I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. And I have faced danger from the men who claim to be believers but are not. Maraming mga peking Kristiyano naging dangerous para sa akin. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Dinanas mo na ba yon? I'm sure not. Nakangiti ka pa eh. So yung kung ano man ang merong kahinaan, kung ano mang meron kang kapintasan, hindi ko sinasabing ipangalandakan mo yung temptation na yan. Hindi ko sinasabing ipagmalaki mo yung iyong mga kapalpakan sa buhay. Hindi. Yung mga bagay na yan ay nagpapaalalang ang Diyos lang ang makakikilos sa iyong buhay. At kapag ang Diyos na ang kumikilos, makikita na ang iyong lakas, ang tunay na lakas.
the spiritual strength that God is giving you. Amen. Let me give you in summary, no? Ano ba yung summary na ito? Why there is this weakness? It keeps us humble. It is sent by Satan. It teaches us to trust God. It makes us strong. Ngayong gabing ito, ngayong umagang ito, kapatid, yung kahinaan na yan, wala tayong ibang gagawin kundi ilapit sa Diyos. Dalawang bagay ang pwedeng gawin ng Panginoon. Alisin yan at maging malakas ka. Or, bigyan ka ng kalakasan na pasanin ang mga kahinaang yan. Let us bow our head and let us pray. Dear God and Heavenly Father, today, you have talked to your people, Lord. Not to magnify our strength, but you are giving us your wisdom that in spite of our weaknesses, in spite of our thorn in the flesh, you are still there. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, ang aming panalangin, kung hindi mo man aalisin ito, ang aming panalangin, bigyan mo kami ng kalakasan na pasanin at ipagmalaki ang iyong pangalan sa aming kahinaan, Panginoong Diyos.